Isang pulis Quezon City ang dinukot sa Marilao, Bulacan. Ilan sa mga tinitignang anggulo ng pulisya ay kung may kaugnayan nito sa trabaho o sa negosyong sabong ng biktima. Nahuli kampo yung pangyayari at tinutukan ni Maris Sumali. Magkasunod na pumarada sa may supermarket sa Marilao, Bulacan ang 20 puting van na ito noong April 16 bandang alas 11 ng umaga. Maya-maya, sunod-sunod na bumaba ang 4 na lalaki at hinablot ang biktimang kinilalang si Police Corporal Glenn Stuart Manila na nagwi-withdraw sa ATM noong mga sandaling yun. Wala pang 30 segundo, bit-bit na nila si Manila na isinakay sa pangalawang van na agad ding umalis. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang 20 puting van na palabas ng NLEX patungo umano sa direksyong Pamaynila. Sobrang galit ng di ba? Yung nagamdak sa kanya. Kaya talagang pinagandaan siya. Kasi talagang inabangan siya sa bahay eh. Pero siya, wala siyang kalam-alam na inabangan na pala siya kasi hindi nga yung baril niya hindi hindi niya nadala sa pagpunta niya sa sa 18 boot eh. Posibleng susi sa pagkakakilanlan ng mga suspect ang kuha ng isa pang CCTV. Ayon sa pulisya, makikita rito ang isa sa puting van bago naganap ang pagdukot. Bumaba rito ang lalaking ito na nakaitim na jacket at puting cap at pumasok sa isang karinderya. Nakunan din siya habang naghihintay ng kanyang order. Bagamat di patukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan, isa na umano siya ngayon sa mga itinuturing na persons of interest sa krimen. 4 na anggulo ang tinitignan ng pulisya ngayon sa pagdukot kay Police Corporal Glenn Manila. Posible raw na may kaugnayan ito sa kanyang trabaho. Pwede ring personal na nakaalitan, negosyong sabong o di kaya'y pagnanakaw dahil kawi-withdraw lang daw niya ng pera. Hindi po natin pwedeng may santabi yung sa larangan ng trabaho niya na meron siya mga nasagasaan. Siya nagpapalo sa court yung mga sa paglabas ng mga warrant of arrest. Wala akong nabalitaan na na-involve siya sa anumang mga illegal activities eh. Tagang siya, trabaho lang. Ang misis ni Manila na nakiusap na huwag ipakita ang kanyang mukha, abot-abot ang pag-aalala sa asawa. Wala po akong nakikitang problema sa kanya noong mga nakaraang araw. Kaya po, takang-taka kami bakit ganito ginawa sa kanya. Mabait nga po siya. Sabi nila na si Sa totoo lang po, ang dami niyang commendation. Kaka-promote lang po niya. Bakit ganito ba nangyari sa kanya? Wala po akong alam eh. Ang alam ko, excited po siya. Laging pumapasok. Masaya siya sa trabaho niya. Panawagan niya sa Pangulo at sa mga kapwa-pulis ng kanyang asawa. President Duterte po, sana po matulungan niyo kami. Nabigyan ng hostisya. Sana nga po mapabilis. Matanda na kung sino mang gumawa sa kanya nito. Kaya sana buhay po siya dahil nag-aantay ang mga anak niya sa bahay. Sa mga pulis po, sana po bilang pulis ng asawa ko, tulungan niyo po siya. Ang hirap po tanggapin ng buong buhay niya. Naglingkod siya sa bayan. Bukas magsasagawa ng case conference ang Bulacan at Quezon City Police para sa agarang ikareresolba ng pagdukot kay Police Corporal Manila. Maris Umali, nakatutok, 24 oras.